Sa bayan ng San Ramon, may isang haring kilala sa kanyang walang kapantay na kabutihang loob, si Haring Ricardo. Araw-araw, sakay ng kanyang gintong karwaheng puno ng pagkain, nililibot niya ang kaharian upang pakainin ang mga nagugutom, mga pulubi, at pati mga asong dala. Walang natutulog na gutom sa kanyang pamumuno. Tinatawag siya ng mga tao bilang tagapagtanggol ng mahihina at hinahangaan ang kanyang kagandahang loob. Isang araw, habang pinapakain niya ang mga aso sa gilid ng kalsada, may isang tusong tagapayo, si Ministrong Lino, ang nagbitaw ng papuri. Kung wala po kayo, mahal na hari, tiyak na magugutom ang mga nilalang na ito. Kayo ang kanilang tagapagligtas. Ngumiti si Haring Ricardo, bahagyang natuwa sa papuri. Ngunit sa di inaasahang sandali, isang matandang ermitanyo na nakaupo malapit ay biglang tumawa. Napakunot noo ang hari. Bakit ka tumatawa, matalinong matanda? Sumagot ang ermitanyo. Hindi ko mapigilan, mahal na hari. Ang sinabi ng iyong ministro ay nakakatuwa. Hindi ikaw ang tunay na nagpapakain, kundi ang may kapal. Tayo'y daluyan lamang. Ang tunay na pagbibigay ay may kasamang pag-ibig, hindi kapalaluan. Ang pagmamahal ay lengguwaheng nauunawaan ng lahat ng nilalang. Tahimik ang hari, pero sa loob niya ay may kirot. Napaisip siya. Hindi ba't ako ang nagpapakain sa kanila? Akala ba ng matandang ito ay walang saysay ang ginagawa ko? Nasaktan ang kanyang pride at nagpasya siyang patunayan na siya talaga ang dahilan ng kabutihan. Kinabukasan, lumabas siya sakay ng kanyang karwahe, puno ng pagkain, pero hindi siya namigay ng kahit isang piraso. Dumating ang mga asong gala, kumakawag ang buntot, puno ng pag-asa sa kanilang mga mata. Ngunit nilampasan lang sila ng hari. Lumipas ang mga araw. Ang dating masigla at masayang mga aso ay naging payat, mahina, at halos di na makalakad. Ang mga lansangan ay tila nawalan ng sigla. Pagkalipas ng isang linggo, nakita ni Haring Ricardo ang ermitanyo muli sa tabi ng daan. Bumaba siya sa karwahe at nagsabi, "Tingnan mo, hindi ko pinakain ang mga aso. Halos mamatay na sila. Hindi ba't patunay ito na ako ang nagpapakain at hindi ang iyong sinasabing may kapal?" Ngumiti ang ermitanyo. "Mahal na hari, tanungin niyo po ang inyong sarili. Buhay pa rin ba sila?" Napailing ang hari. "Buhay pa nga. Pero kaunti na lang at mamamatay na sila." Sumagot ang ermitanyo. "Ang buhay at kamatayan ay hindi hawak ng tao. Kung nakatakdang maghirap, mangyayari. Ngunit tandaan, ang tunay na kabutihan ay hindi tungkol sa pagpapatunay, kundi sa pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit." Lalong na-challenge ang hari. Sa isip niya, hindi pa rin siya naniniwala. "Patutunayan ko." Kinabukasan, muli siyang lumabas na may dalang pagkain. Ngunit sa gitna ng daan, biglang nabali ang gulong ng kanyang karwahe. Tumilapon siya sa lupa, natamaan at nasugatan. Nagkalat ang mga pagkain sa daan. Habang nakahandusay sa lupa, nakita niyang dumarating ang mga aso. Kinabahan siya, baka siya kagatin. Ngunit sa gulat niya, hindi nila ginalaw ang pagkain. Sa halip, pinalibutan siya ng mga aso, humihimlay sa tabi niya, dinidilaan ang kanyang mga sugat, at tila binabantayan siya. Dumating muli ang ermitanyo, ngumingiti. "O mahal na hari," sabi niya, "tingnan mo, kahit gutom sila, pinili nilang piliin ka kaysa pagkain. Minahal ka nila, hindi dahil pinakain mo sila, kundi dahil naramdaman nila ang presensya mo sa puso nila." Napaluha ang hari. Na-realize niyang ang dating pagbibigay niya ay may halong pagmamataas. "Mula ngayon," sabi ni Haring Ricardo, "magbibigay ako hindi dahil gusto kong purihin, kundi dahil gusto kong magmahal." At mula noon, nagbago ang pamumuhay sa San Ramon. Ang hari ay nagbigay ng may kababaang loob at taos-pusong pag-ibig. Ang mga tao ay natutong tumulong sa isa't isa. Ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa dami ng ating naibigay, kundi sa layunin ng ating puso. Ang pagbibigay ay hindi para ipakita kung gaano tayo kataas, kundi para iparamdam kung gaano tayo marunong magmahal. Ang tunay na kabutihan ay hindi nakabase sa yaman, kapangyarihan, o dami ng naibigay. Ito'y nasusukat sa wagas na hangarin ng puso. Kapag ang pagtulong ay ginawa dahil sa pagmamalaki, nawawala ang tunay na diwa nito. Ngunit kapag tayo'y nagbibigay mula sa pag-ibig at malasakit, kahit walang kapalit, ang kabutihang iyon ay bumabalik sa atin, sa oras at paraan na hindi natin inaasahan. Sa huli, hindi ang titulo o trono ang mahalaga,
kundi ang kababang loob na nagpapadama ng tunay na pagmamahal. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.